Ganito yung itsura ng labas ng bahay namin bago ipagawa ni Papa Arj. Tapos eto na siya ngayon. Bali sa tulong ni Papa Arj at ng sponsor natin from Canada. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali kaninang umaga nga pala, alas 7 ay mga bandang 7:30 yata to. Nang makita ko nga si Kuya Hill na narito na sa amin at kasama nga niya ang isa pang makakatuwang niya sa pagtatabas nga dito sa may labas ng bahay namin, pati na rin sa loob ng bakuran. Kasi wala na talaga akong time na magtabas pa rito at talaga namang nakakapagod na nga rin dahil sa dami ko na ring gawaing bahay. Pasensya na nga pala kayo guys sa boses ko kung medyo iba dahil medyo masama yung pakiramdam ko. At ayan nga, hanggang doon sa may likod ay meron mga damo. Maraming nagsasabi na bakit daw hindi ko taniman ng gulay itong paligid namin. Actually, bala ko na po talaga yan. Sa katunayan, meron na nga okra dito. Kaya lang hindi ko pa madagdagan at hindi ko maasikaso. Gawa nga po ng syempre, magluluto ako ng pagkain, mag-aasikaso kay mama, pati sa tita ko, tapos maglalaba, maghuhugas ng plato, magtutupi ng mga damit at marami pang iba. Kaya naman pagkatapos kong bigyan ng almusal sila mama at yung tita ko ay agad na nga akong pumunta sa pinakamalapit na hardware dito sa amin para bumili ng semento at buhangin. Tapos shoutout nga pala dito kala Ate Arlene at Ate Abby. Dumaan nga ako at binigyan na naman nila ako ng isda. At nandito nga yung tita ko na pinapunta ko dahil wala namang pasok sa school yung isang anak niya. Tapos kailangan ko din kasi ng backup dahil marami pa akong hindi nagagawang trabaho dito sa bahay. Kung mapansin niyo kagaya yung nakasampay doon sa may taas, tapos yung hugasin diyan kanina sobrang dami talaga. At ayan nga nagtadtad na ako dito ng bawang para nga makapagluto. Bali dito ko nga dinala si mama sa CR para malinisan habang hinahantay kong lumambot yung mga munggo na sinalang ko. At pagkatapos noon, heto na nga at niluto ko na siya ulit. Nilagyan ko na lang din ng mga gulay. Pagkatapos, bago kumain ng tanghalian, ayan at dumating na nga yung delivery namin ng mga semento at buhangin. Tapos nandito na nga yung tita ko at nai-enjoy niya na magsampay yung mga damit niyang nilabhan doon nga sa may malinis na sampayan. Tapos ito na, binigyan ko na sila ng tanghalian at nag-order na din ako kay Kuya Christian ng tubig. Shoutout nga sa iyo Kuya Christian, salamat sa palaging paghatid dito sa amin. And then ayun nga, inaantay na lang namin na matapos yung break time dahil nga eto at dito na rin sila kumain. So sabi ko nga ay magluluto ako kaya dito na sila kumain. Nang biglang umulan at yan nga yung naging dahilan kung bakit ang sama rin ng pakiramdam ko ngayon dahil nga tinakpan ko ng mga lona yung mga buhangin. Shoutout din pala dito kay Ate May. Ayan, salamat po sa panonood. Bali nung hapon nang tumigil yung ulan, ay lumabas nga ako para bumili ng yelo at maiinom nila dahil nagluto nga ako ng sopas. Para naman kahit papano, ayan, medyo mabawas-bawasan yung lamig ng panahon gawa nga ng pagkakaulan. Tapos eto na nga pala yung before and after ng ginawa nila. Ayan, una napakadumi talaga at napakadaming damo. Pero pagkatapos nung hapon, eto na nga siya. Hindi pa siya 100% natapos gawa nga ng bukas na lang nila itutuloy. Kaya naman sobrang pasasalamat ko talaga kay Papa Arj, ayan. Dahil hindi niya ako kilala, hindi nila kami kamag-anak, pero tinulungan niya kami na mapaayos itong loob namin, pati na rin yung gate, tapos pinatambakan ng bato yung mga nasa labas. At sa Canada na sponsor din natin. Yun lang po, God bless.